Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po muli magbabasa po dito sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa Deuteronomy chapter 10 po. At aking pong babasahin dito po sa verses 1 to 3 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang ikalawang pagsulat sa kautusan. Noon ay sinabi sa akin ni Yahweh, magtapyas ka ng dalawang bato tulad nung una at gumawa ka ng kabangyari sa kahoy. Pagkatapos umakyat ka sa bundok, isusulat ko sa dalawang tapyas na bato ang nakasulat sa unang dalawang tapyas na binasag mo. Pagkatapos ay itago mo sa kaban. Kaya gumawa ako ng kabangyari sa punong akasya. Tumapyas ng dalawang batong katulad nung una at ako'y umakyat sa bundok. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay magsishare sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 10 verse 4 to 6. Isinulat nga ni Yahweh ang 10 utos sa dalawang tapyas ng bato. Ang 10 utos na ito ang sinabi niya sa inyo mula sa naglalagablab na apoy, samantalang kayo'y nagkakatipon sa paanan ng bundok. Ang dalawang tapyas ng bato ay ibinigay sa akin ni Yahweh. Ako'y nagbabalik mula sa bundok at inilagay ko sa kaban ang dalawang tapyas ng bato tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Ang mga Israelita ay naglakbay mula sa Jaakan hanggang sa Mosera. Doon namatay at inilibing si Aaron. Ang anak niyang si Eleazar ang pumalit sa kanyang bilang pari. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 10 verse 7 to 8. Mula roon ay naglakbay sila hanggang Gudgod at mula sa Gudgod hanggang sa Jubata na lupain ng mga batis ng tubig. Nang panahong yaon ay iniwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi upang magdala ng kaban ng tipan ng Panginoon upang tumayo sa harap ng Panginoon ng mga siwa sa kanya at upang magbasbas sa kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. Amen. Ngayon babasahin ko po Deuteronomy chapter 10 verse 9 to 11. Kaya ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan na kaniyang mga kapatid. Ang Panginoon ay siyang kaniyang mana, ayon sa sinalita ng Panginoon mong Diyos sa kaniya. At ako'y nalabi sa bundok, gaya ng una, na 40 araw at 40 gabi. At ako'y dininig din noon ng Panginoon, hindi ka lilipulin ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, lumakat ka na manguna sa bayan, at sila'y papasok at kanilang aariin ang lupay na aking isinumpa sa kanilang mga magulang upang ibigay sa kanila. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 10, versikulo 12 hanggang 15. Ito po ang nakasaad. At ngayon, o mga mamamayan ng Israel, ang hinihingi lang ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo ay igalang ninyo siya, mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan, mahalin siya, maglingkod sa kanya ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang lahat ng mga utos at tuntunin niya na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito para sa ikabubuti ninyo. Sa Panginoon na inyong Diyos ang kalangitan, kahit ang pinakamataas na langit, pati ang mundo at lahat ng narito. Ngunit pinili ng Panginoon ang inyong mga ninuno para mahalin, at sa lahat ng bansa kayo na mula sa kanilang lahi ang pinili niya hanggang ngayon. Yun po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 9 verses 18 to 21. Pagkatapos,
Nagpatira pa ako sa harapan ni Yahweh at sa loob ng 40 araw at gabi hindi ako kumain ni uminom dahil sa mga kasalanan ninyo na labis na galit ni Yahweh. Natakot ako na baka sa tindi ng galit niya ay puksain kayo. Mabuti na lamang at pinakinggan niya ako. Galit na galit din siya kay Aaron. At ibig na rin niya itong patayin. Kaya nanalangin ako para sa kanya. Pagkatapos, kinuha ko ang guyang ginawa ninyo. Sinunog ko ito at dinurog na parang alabok. Saka ko ibinuho sa batis na nagmumula sa bundok. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Muli ako ay magbabahagi ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 10, verses 18 to 19. At ang sinasabi, He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing. And you are to love those who are foreigners, for you yourselves were foreigners in Egypt. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po and good night po. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 10 verses 20 to 22. Kasabi rito, ang ikalawang pagsulat sa kautusan. Nagkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Siya lang ang iyong sambahin. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya at sa pangalan lamang niya kayo mamuhay at manumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin. Siya ang inyong Diyos na Diyos ang gumawa ng marami at kakilakalabot na mga bagay sa inyong nasaksihan. Itumpo lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayon pinarami kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Sindami na kayo ng mga bituin sa langit. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Professor Tolia, Amen.